Amen. Mapagpalang araw po sa ating lahat. Brother EJ po. At sa gabing ito or sa araw na ito ay subukan po nating mag-react sa isang video na napanood ko lang po dito sa social media habang ako po ay nag-i-scroll. At itong video po na papanoorin po natin ngayong araw ay isang video na ginawa I think last year pa, tapos nirepost lang or shinare noong gumawa ng video na ito. Ito po mga kapatid ay patungkol sa pagbabago daw, no? Ang video kasi dito ay nagre-react sa isang video. So pangatlong magre-react po or pangalawang magre-react po tayo dito. Ito po ay isang reaction video sa isang lalaki nagvi-video na nagsasabi na binago daw ng Catholic Church ang Ten Commandments. Ano po? So, yun po yung panonoorin at magre-react po tayo sa video na ito. Alright, so ito po yung video na panonoorin natin. Play po natin mga kapatid. Pero nahibulong ko diri nakakuha sa kong atensyon. Kaya ang ilang Ten Commandments diri giusab na, dili na gikan sa Biblia. Gikuha ang ayaw pagyukbo o ayaw pagbuhat og larawan. Okay, so yan, bago po natin panoorin yung sagot ni Joey dito. So yun po yung tinutukoy ng lalaki na binago daw yung Ten Commandments ng Catholic Church sapagkat tinanggal daw yung wag paggawa at wag pagyuko sa mga larawan. So yun po yung dalawa po yun, wag paggawa, dalawang verse po yan. Verse number 4 tsaka verse number 5 ng Exodus chapter 20. Yun po yung tinutukoy ng lalaki dito sa video. Right? So, ngayon pakinggan po natin yung reaction video din ni Joey dito. Yung sagot niya sa sinasabi ng lalaki. Ikutin natin siya mga kapatid, sabi ng sabadistang ito na ang Ten Commandments daw ng Catholic Church ay iniba at hindi na daw mula sa Biblia. Talagang naghahanap sila ng masasabi para lang masira ang Catholic Church. Pero hindi nila alam na marami lang pala silang hindi naintindihan. Anyway, hindi na ito bago sa akin kasi ganito din ang turo sa amin nung hindi pa ako Catholic. Na iniba daw ng Catholic Church ang 10 utos at tinanggal daw ang utos na huwag gumawa ng mga larawan. Ang utos ng Diyos. Okay, so pause po natin dyan. So lilinawin na natin yung sinabi ni Joey dito na ang tinanggal daw ay yung huwag gumawa ng larawan. Again, hindi lang po yan yung issue doon sa video na pinanood natin sa lalaki. Dalawa po yun. Dalawang verse. Verse number 4 and verse number 5 sa Exodus chapter 20. Huwag gumawa at huwag yumuko. Ngayon, ang nire-refute dito ni Joey is yung huwag gumawa. Ano po? Tuloy natin. Sa Exodus chapter 20 ay ito. I am the Lord your God who brought you out of Egypt, out of the land of slavery. You shall have no other gods before me. So inutos ng Diyos na hindi dapat tayo sumamba ng ibang Diyos. At ipinaliwanag pa ito ng Diyos para maintindihan kung ano pa ang pagsamba ng ibang Diyos. At ito yun. Basahin natin sa verse 4. You shall not make yourself an image in the form of anything in heaven above or on the earth beneath or in the waters below. You shall not bow down to them or worship them. Iyan mismo ang unang utos. Hindi sila magkahiwalay na utos dahil iisang kahulugan lang sila. Okay? Nakuha niyo po yun mga kapatid. So sa Exodus chapter 20, verse number 2 to verse number 5, ang sinasabi or tinuturo dito ni Joey, I think ito din po yung turo ng Catholic Church, na yan po ay isang utos, hindi daw magkahiwalay. Yan po ay isang buo. Verse number 2 to verse number 5 ng Exodus chapter 20. So ibig sabihin, ito yung pag-justify niya doon sa video ng lalaki kanina na tinanggal daw yung verse number 4, you shall not make for yourself an image in the form of anything, at saka yung verse number 5 na you shall not bow down to them nor worship them. Kumbaga, isa lang daw yun. Kaya, imbis na ang third commandment na huwag gamitin yung pangalan ng Diyos, yun po yung third commandment in vain, yun po ay ginawa, I think, tingnan po natin ulit dito sa video ng lalaki kasi dito natin makikita, ayan, 'di ba? Ginawang second commandment. Alright?
Ito po. Ibulong ko diri nakakuha sa kong atensyon. Kaya ang ilang 10 commandments diri giusab na dili na gikan sa Biblia. Ayun. Okay? So, ito po yung, kaya ko po binalik kasi papakita ko po itong video na ito. So, mapapansin nyo po if visible po yan sa screen ninyo, na yung third commandment ay remember to keep holy the Lord's Day or yung Sabbath day. That should be the commandment number 4 or the fourth commandment po yan mga kapatid. Sapagkat ang third commandment is itong sa number 2 nila. Alright? So, yun nga, tinanggal yung, in short, tinanggal yung verse number 4 and verse number 5 na binasa ni Joey kanina dito sa video. Yun po yung tinutukoy ng lalaki dito sa video na ito. Ano po? So, itutuloy natin. Hindi po yun, gusto ko lang pong sabihin na hindi po yun iisang utos lang. In fact, kung tingnan po natin saglit yung Biblia para maunawaan po natin. Ayan, kung makikita po nito, yung talata. So ito po yung 10 Commandments sa Exodus chapter 20. Ang unang commandment is ito, sa verse number 3 yan, thou shalt have no other gods before me. That is the first commandment. And the second commandment is verse number 4 and verse number 5. Okay, maliwanag po yan. Ito po, babasahin po natin, thou shalt not make unto thee any graven image or any likeness of anything that is in heaven above, or that is in the earth beneath, or that is in the water under the earth. And also in verse number 5, thou shalt not bow down thyself to them, nor serve them. Alright? Yan po yung sinasabi ng lalaki kanina. At ang justification ni Joey dito is from verse number 2 to verse number 5 ay iisang commandment lang daw po. Okay? Kaya kung mapapansin niyo po ang 10 commandments ng Catholic Church, I think, if hindi po ako nagkakamali, I think yung verse, yung 10th commandment, yung pang-10 commandment or pang-9th, hindi ko po masyadong naalala, ay hinati nila yun sa dalawa para magmukhang 10 yung utos. Kasi tinanggal nila itong verse number 4 and verse number 5, magiging 9 na lang. Okay? So, ang gagawin nila, hinati nila yung panghuling commandment, 10th or 9th commandment, I believe, ay para maging 10 utos. Right? So, tutuloy po natin yung pinapanood natin na video dito kay Joey. At ito yun, basahin natin sa verse 4, you shall not, Dito na po tayo. hindi sila magkahiwalay na utos dahil Yan, hindi sila magkahiwalay. Iisang utosan daw yun. iisang kahulugan lang sila. Malinaw naman na ang paggawa ng mga imahen o rebulto para gawing Diyos-Diyosan ay katumbas ng pagsamba ng ibang Diyos. Gaya ng mga ito, di ba gumawa sila ng mga rebulto para gawing Diyos. Ito ang halimbawa ng mga Diyos na may mga mata pero hindi nakakakita, may mga tenga pero hindi nakakarinig. Kaya ang unang utos na huwag sumamba ng ibang Diyos maliban sa Kanya, ay kasama na dito ang paggawa ng mga larawan o mga rebulto para gawing Diyos-Diyosan. Isa pa, ang Diyos mismo ay nagpagawa ng mga larawan o rebulto. Okay, so bago po tayo pumunta dito, kasi nagpagawa din po ang Panginoon ng the Ark of the Covenant, which has meron pong 2 cherubim or cherubim sa ibabaw. So doon, binabanggit po ni Joey, mga kapatid, na yung verse number 3 to verse number 5 ng Exodus chapter 20 ay iisa lang daw po yun. In fact, nagpakita po siya dito ng yun yung mga halimbawa, no, yung mga imahe. Ito po, yan. Pakita po siya ng mga graven images na ginagawa daw ng Diyos sa ibang bansa, ibang relihiyon. May mga ganyan po kasi. So yan po yung kanyang inihalimbawa. That is a justification doon sa ginawa namang mga graven images sa Catholic Church. Ano po? So, itutuloy natin dito. Isa pa, ang Diyos mismo ay nagpagawa ng mga larawan o rebulto. Mababasa natin sa Exodus chapter 25 verse 18 to 19 na nagpagawa ng rebultong kerubin ang Diyos. Kahit nga ang templo ni Haring Solomon ay puno ng mga larawang inukit at mga rebulto. Kaya hindi issue ang paggawa ng mga larawan o rebulto, kundi kung gawin mo na itong Diyos. Halimbawa, nagpagawa ka ng rebulto ni Jose Rizal para alalahanin ang kanyang kabayanihan. Hindi iyan labag sa utos ng Diyos. Pero kung gumawa ka ng rebulto niya para gawin siyang Diyos at sambahin, lumalabag ka na sa utos. Ganyan din po
sa Catholic Church. Meron tayong mga ribulto ng mga santos para lalahanin ang kanilang magandang halimbawa. Okay, pause po natin saglit dyan. So dito, una, pinakita niya doon na nag-utos daw ang Diyos sa paggawa ng imahe. Wala po tayong problema doon. Ano po, doon po sa templo, doon din po sa Ark of the Covenant. Meron po, may pinagawa po ang Diyos doon. Pero yun nga, ang verse number 4 and verse number 5 ay isang commandment po yan. Huwag kang gagawa at huwag mong luluhuran. Okay, thou shalt not bow down thyself to them nor serve them, ang sabi ng Biblia. Ngayon, inahahalin tulad niya yung dito po yung ribulto ni Jose Rizal, wala daw masama ang paggawa, kaya sila ay gumawa din. Okay, so bakit ka gumawa? Ito po yung kanyang explanation kung bakit gumawa ang Catholic Church ng mga ribulto. Pakinggan po natin muli. Ang matatag na pananampalahin, lumalabag ka na sa utos. Ganyan din po sa Catholic Church. Okay, ganyan din po sa Catholic Church. Meron tayong mga ribulto ng mga santos para lalahanin ang kanilang magandang halimbawa, ang matatag na pananampalataya, ang kanilang kabanalan at pagsakripisyo ng kanilang buhay para sa Diyos. Okay, para sa pag-alala, in short, aalahanin yung magandang buhay, yung kanilang paglilingkod sa Diyos. Yun ay remembrance, no, sa English. Hindi sila ginawang Diyos. At Okay, hindi sila ginawang Diyos. So, yun yung sinasabi ni Joey dito, itong nasa video po, na gumawa sila, yung Catholic Church, ng mga ribulto para sa pag-alala, in short. So, bakit po natin ito pinupunto? Sapagkat marami pong buta sa statement na yan. Gumawa ka ng ribulto para sa pag-alala. Eh, bakit siya masasabi nating maraming butas? Number one, una sa lahat, kapag ikaw kasi ay nakakita ng isang imahe, na hindi mo naman kilala ang itsura niya, hindi mo maalala ang kanyang kwento. Kasi alam naman po natin na yung mga ribulto, na makikita po natin sa Catholic Church, hindi po yan ang tunay na image or tunay na itsura nung tao na yan, nung siya ay nabubuhay pa. 'Di ba? Hindi siya exact image. So hindi siya pwedeng ikumpara kay Jose Rizal, hindi siya pwedeng ikumpara sa picture ng asawa mo, hindi mo siya pwedeng ikumpara sa picture ng mga magulang mo o ng lolo't lola mo, sapagkat yung picture na meron tayo, yung imahe na meron tayo ng ating mga mahal sa buhay, yun yung totoong imahe nila. Dito, pagdating po sa Catholic Church, hindi po nila alam ang tunay na imahe nung ginawa nila ng imahe. Yan po yung una sa lahat. Number 2, na butas po dun ay kung pag-alala lang ang iyong nais, pwede ka namang mag-alala or ang pinaka-the best, pinakamabisang pag-alala sa buhay ng isang tao ay yung basahin mo ang kanyang buhay, which is the Word of God or yung Biblia po, mga kapatid. Doon, kung gusto mong alalahanin ang buhay ng pananampalataya at paglilingkod ni Apostle Paul, go back to the Bible, basahin mo. Gusto mo maalala ang buhay ng Panginoong Hesus, paano siya namatay, nilibing at muling nabuhay, balik ka sa Biblia. Buhay ni Apostle John, Apostle Peter, pupunta ka sa Biblia, hindi ka gagawa ng imahe para ikaw ay makaalala sa kanilang buhay na maganda nung sila ay nabubuhay pa. At number 3 na butas po dyan, dun sa sinabi niya, ay hindi po yun yung makikita natin sa Catholic Church. Even the Catholics na nagsisimba po, mga kapatid, ay alam ito. Kapag pumunta po tayo sa simbahan ng Katoliko, yung mga imahe o mga ribulto na makikita po natin doon, hindi po para sa pag-alala ng buhay nila. Bagkus, ang makikita po natin, sila po ay niluluhuran. No? Yung iba nagpupunas pa nga ng panyo. Maliban sa niluluhuran, pinupunasan ng panyo. Yung iba nagbibigay pa ng sacrifice. Yung iba sa mga altar, 'di ba? Binibigyan pa ng pagkain. Ito matindi, pinoprosesyon. Alright? So ang pinupunto ko po dito, mga kapatid, ang sinasabi po nila na hindi nila sinasamba ay baliktad or magkaiba sa nakikita natin. No, justification na lang sasabihin nila na hindi sinasamba, yan ay para sa pag-alala lamang, hindi po yun yung nakikita natin. Yun po ay pinaglilingkuran nila. At makita po natin ulit sa Exodus chapter 20, maliwanag po yan. Ito sa verse number 5, ito po yung pangalawang commandment. Thou shalt not bow down thyself to them,
Oh, so ikaw ang mag-judge kung nalabag ba yan o hindi. Tapos, nor serve them. Ano po mga kapatid, kayo po ang hahatol kung yan ba ay nalabag ng mga Katoliko o hindi. Yan po yung tinutukoy ng lalaki kanina na tinanggal doon sa Ten Commandments na nasa Catholic na pagmamayari. Tuloy lang po natin saglit yung video, patapos na po ito. Sa totoo lang, kayo nga itong nagdagdag ng kautusan dahil hindi naman pinagbabawal gumawa ng imahe o ribulto. Pero dahil na misunderstand at na misinterpret nyo ang banal na kasulatan, heto kayo ngayon, panay ba to ng mga akusasyon nyo sa Catholic Church kahit wala namang batayan sa Biblia? Pero nahibulong Okay, so doon po sa dulo, sinabi niya na yung mga non-Catholics are, yun daw po sila or yun, tayo daw po ang nagdagdag. Okay, wala daw pong utos na wag gumawa. Okay, wala daw pong utos na wag gumawa. Wala po tayong issue dun sa paggawa. Sa totoo lang, kung sasakyan po natin yan na kayo ay gumawa, nabanggit ko na rin po kanina na hindi naman yan yung tunay na imahe. Plus, hindi lang kayo gumawa. Ano po? Ito po, babalikan po natin itong Biblia. Kayo din po ay yumuko. Yan, thou shalt not bow down thyself to them nor serve them. Dito po sila lumabag. Pagpalagay natin na hindi nilalabag tong sa verse number 4. Ito. Dito kasi, thou shalt not make unto thee any graven image or any likeness of anything that is in heaven above, or that is in the earth beneath, or that is in the water under the earth. Pagpalagay natin, okay? Hindi sila lumabag dito. Dito po sila lumabag sa verse number 5. Iba pa nga, nagpe-pray. Hindi lang pinaglilingkuran, hindi lang pinoprosesyon, hindi lang niluluhuran at niyuyukuan, nagpe-pray pa yung iba dito. Anyway, yan po yung maikli lang po na video itong pinanood natin. I hope and I pray na meron po tayong at least natutunan po dito mga kapatid. At I hope naging blessing po ito. Ano po, comment lang po kayo dyan kung meron po kayong mga nais sabihin or may nais po kayong itanong. And pwede po natin niyang talakayan sa susunod na video natin. Again, this is Brother EJ at nais ko lang pong sabihin sa lahat na wala po tayong negative patungkol sa tao na ito na si Joey, or it's Joey yung kanyang Facebook page, at itong video niya naman ay nakapublic po sa kanyang Facebook page. So again, wala tayong negative na personal na negatibo para sa kanya. Kinokorek lang po natin dito yung mga aral at saka mga misinterpretation or misconceptions ng mga turo or mga aral sa salita ng Diyos. Again, maraming salamat po sa ating lahat at God bless you.